Chair, magandang umaga po sa pamilya ng civil service. Paborito ko po itong ahensya na ito no, dahil may kinalaman talaga ito doon sa mga position sa ating gobyerno. Well, yung pinag-uusapan kanina, no, very relevant yun sa mga government employees, yung tungkol doon sa position classification. Tama, no, kapag talagang marami ng mga position na hindi naman kailangan, tapos nag-hire yung mga nag-hire yung mga agency ng mga position na wala naman doon sa available na position ng agency. So, yun yung dapat na pag-aralan. In-expect ko nga, Madam Chair, asan yung DBM? Bakit umalis na? Ma'am, Director, balik po kayo. So, in-expect ko Nasa nga. Chef Angs po kami pag nawawala ka. Oo. Mahalaga din niya ang DBM. Madam Chair, kasi nung nagkaroon ng Executive Order 64 ba, yung salary increase, no, in-expect ko, Madam Chair, napag-aralan na rin yung ng DBM, tsaka na civil service, yung mga position, at tsaka yung corresponding salary. Like for example, ang mga teachers, matagal na naming hinihiling yan. Hindi lang salary grade 11 ang mga teachers. Napantay talaga sa amin yung mga nurses, yung mga uniform personnel, sa sweldo talagang iniwan na ang mga teachers. Kasi salary grade 11. At kung titignan nyo po, no, salary grade 11 hanggang salary grade 13, yung family living wage ay hindi pa umaabot doon sa kanilang gross pay. Kaya nakakalungkot, no? Nag-issue, well, natuwa naman kami, kakarampot na sweldo ang binigay ng Executive Order 64, pero dapat ay inarrange na rin, no? Tinanggal nyo na yung mga dapat na mga position na hindi na pinipilapan, palitan na siya ng bago, at yung mga dapat na mga position na i-upgrade, dapat na upgrade. Katulad ng teachers, gusto namin yung salary grade 11 ay maging salary grade 15. No, kapantay ng mga nurses kasi doon naman talaga yung level ng ating mga teachers din. For so many years, ito wala na si former President Gloria Macapagal Arroyo. Sa panahon niya, 2012, tumaas from salary grade 10 to 11. So ang tagal na nun. No, hindi niyo pa nare-review, Madam Chair, sa DBM tsaka yung civil service. So siguro wala na rin ako sa Kongreso noon kung matatapos na rin yung UP and SIPAG na pag-aaral, no. Kaya talagang it's about time na talaga sa panahon talaga ng ating chief na si Carlo Nograles na talagang pag-aralan na itong mga position na ito na hindi na makailangan. Pangalawa, Madam Chair, ito meron tayong batas executive order na naman on career progression. So magkakaroon ng teacher 1 to 7, MT1 to MT5, teacher 1 to principal 1 to principal 4. So nandiyan na yan. So kailangan natin ng tamang qualification standard. Saan ba sila? Kasi sa ngayon, Madam Chair, kung maririnig niyo yung mga teacher natin, yung mga bagong bagong nag-a-apply na teacher, parang sinasabi nila teacher 1, parang kumbaga kinikredit na agad yung mga yung kanilang masteral degree o yung PhD, 'di ba? So hindi dapat teacher 1, basic lang yung qualification noon, bachelor lang talaga, 'di ba? So naunahan sila ng mga nakapag-MA or nakapag doctoral. So ang ibig ko sabihin, kung may mga applicants na masteral or doctoral, hindi sila sa teacher 1, no? Mapupunta sila sa teacher 3, teacher 4, or teacher 5. At hindi basic qualification yung meron ka ng masteral. Tapos doon ka sa basic position ng teacher. Ganon din, Madam Chair, sa guidance counselor. 5,000 ang vacant position natin sa guidance counselor, more or less 5,000. Bakit hindi ito napipilapan? Kasi may law, kailangan daw masteral degree. So baka pwedeng makapag-request tayo sa civil service. Ano ba yung qualification talaga? Kasi ayaw na natin, Madam Chair, si teacher nagiging guidance teacher. Gusto na nga talaga natin na mabago talaga yung mabago talaga yung qualification. Kung meron mang itong batas, sabihin niyo sa amin, i-amend namin yung batas for guidance counselor. Kung guidance counselor license na, dapat
basta nakapasa na sila sa hindi na kailangan ng masteral. Ang hirap maghanap ng may mga masteral. Sa hirap ng buhay ngayon, di na mga makapag-aral yung ating mga teacher, tsaka yung mga iba pang mga may pwesto, no? Kaya talagang, yun talaga yung pinaka-main. Kung masasolve natin itong position classification na yan, i-upgrade nyo yung mga position na kung saan nandiyan na. Kasi, Madam Chair, Medyo maraming tanong. Sinayin natin si Commissioner Ryan. Thank you, Chair. Good morning po. Good morning po, Kong. During the signing, I think DepEd will be in a better position to answer po yung mga points about the EO 174. Pero what we learned po during the signing of the implementing rules and regulation, mukhang maayos naman po yung coordination ng DepEd with the different stakeholders po dun sa panig ng mga guro, yung mga organization nila, and then they came up with this implementation. pero kayo po yung kayo yung Yes po, madam. Kaya po, magbibigay ng magpo-proceed signal po ako. kasi Magpo-proceed po ako kasi dun hindi sa... lang natin DepEd lang yung gagawa nun. Dapat Yes po. kayo rin. Yes po, madam. Nung February of this year, I think DepEd submitted yung QS na po for the 5 additional positions dun sa EO grade. Kasi both DepEd and CSC ang pangarap na wala nang magre-retire na teacher 1 na guro. So sana by expanding the number of positions, hindi na siya dependent on the number of plantilla positions, but dependent na mismo sa qualities ng isang guro para makaakyat, ma-promote. Para na pong may halin tulad natin sa police na depende sa qualification mo, aangat ka sa posisyon. Hindi na yung usual na dapat may available na position na aangatan mo, hindi na ganun, binaliktad siya. Kung may QS kang sufficient for the higher position, mapopromote ka for that position. So, napakagandang idea. Merit Yes po, merit promotion. napakagandang idea kasi hindi na siya limited by the number of plantilla positions in DepEd. Limited siya by the desire of the teachers themselves na ma-meet yung mga qualification for higher positions. So, there are 5 additional positions na na-create galing dito. DepEd submitted na po, madam, yung proposed qualification standards nila for the 5 positions. We replied in April of this year. Inantay lang po namin yung sagot nila to comply with doon sa mga hiningi naming additional na idadagdag nila doon sa qualification standards. We will be closely coordinating po with DepEd para mapabilis po yung pag-approve ng qualification standards, madam. So, as to EO 174, the establishing the expanded career progression system for public school teachers, yun po yung mabibigay kong update. Yung signing po of the IRR, napakagandang development po dito para finally mapatupad na po. Pero I agree with you, Kong, na DepEd and CSC should work hand in hand and pabilisin yung pag-approve ng QS po. Hindi ba kasama ang DBM doon? Mr. Chair, Your Honor, actually, because of the new SSL 6, the teacher 1, 2, and 3 will receive the highest rate of increase. So it is from 19% to 24%, even if their present salaries are already competitive with the market. So sila po yung pinaka-highest na may increase po, DVD sa SSL 6 po. While those positions allocated to SS25, they will only have a 20.56% increase in their salaries upon full implementation of SSL 6 po. So yun po yung nakikita namin na with this new salary increase po. Madam Chair, if I may answer the... Yes, Commissioner Ryan. Madam Chair, baka mali po ng computation ng DBM. Sa computation namin, yung teacher 1 to 3, It will be in the full implementation po of SSL 3. That is the increase po from 19% to 24%. And then, Your Honor, there is also an implementing rules and regulations for EU 174, which was signed on July 26 to 2024, and then the DBM and the DepEd are crafting the joint circular for the purpose. Ito po yung yung career progression na you are mentioning po. Kong Franz, actually, ubos tapos na na 5 po. minutes Oo, natin. second round. But again, Pero tapusin ko na muna tong topic na ito, Madam Chair. yes, so Dito last sa- question and then you can go on your Kasi yung second round. sa DBM, so yung sinasabi ko kanina, would you consider DBM and CSC to upgrade the salaries of teacher?
no? From salary grade 11 to salary grade 15, 12, or whatever. Kasi para kapantay siya ng mga nurses. Kasi in terms of salary grade, napag-iwanan talaga yung teacher. So, siguro sa study, baka pwedeng isama yung pag-aaral na gano'n, Madam Chair. Kasi sinasama sana natin yan sa batas natin for career progression. Pero sabi nila, that would be another, another law. So, yun po. Paaral naman. Kasi salary grade 11, ang feeling ng mga teachers, napakababa nun para sa kanila. Round na lang ako, Madam Chair. Yes. Sige, yung sagot. Director? Yes, Your Honor po. And we will discuss it with our bureau po. Okay, salamat. And the civil service. Next, Civil from the service. majority. I'm sorry. Pag-aralan niyo po yung ma-upgrade sana yung salary ng mga teachers. Chair Carlo. Yes, Madam Chair. Okay, salamat. On to round 2. The Honorable Franz Castro. Thank you, Madam Chair. Isa ng topic na lang, brief na lang, no? Yung tungkol doon sa RPMS, no? So, June 3, nag-issue ang Malacanang na Executive Order number 61 suspending the implementation of AO 25, Executive Order number 80, and others. So, tanong ko lang, Mr. Chair, kung sinuspend na rin ba ng CSC etong pag-i-implement noong mga IPCRF, RPMS, OPCRF, SPMS, etc. Kasi nakalagay kasi dito sa Executive Order number 61 na suspended, and then TWG will be formed, no? Kasama ang CSC kasi doon as na pwedeng konsultahin. So, as of now, Madam Chair, may kaguluhan kasi sa field. Kasi ang mga SO, yung mga SDOs, nag-i-implement pa rin itong tinatawag naming RPMS at saka yung IPCRF. Tama ba yun, Madam Chair? So, sinuspindi na rin ba ng civil service yun? Kasi may executive order. No. We did not. Yung tuloy-tuloy pa naman yung performance management system ng iba't ibang agencies in bureaucracy. So that hindi naman po tumigil yan. But I think what has been suspended for reassessment is yung something to do with the mga performance-based bonus. They're still currently evaluating what will the metrics or the measurements would be in terms of mga PBB halimbawa. But in terms of the entire bureaucracy, every agency naman has to still continue with their performance management. Yung mga IPCR, OPCR, tuloy-tuloy pa rin naman po yan. Ang ine-evaluate na lamang po ngayon kung anong bang magiging final indicators para sa PBB and to streamline, I think, all the other performance-based bonuses na binibigay ng government. With due respect, sa ating pong Chief, Madam Chair, nakalagay kasi dito yung suspension ng performance management system, and at the same time, yung performance enhancement incentive. So, parang ini-evaluate yan kasi replication, nagdodoble-doble, etc. At merong iba't ibang at gagawa ng talagang unified na pamamaraan on how to evaluate the performance of employees, including the teachers. So, ang ibig niyo bang sabihin, katulad ng DepEd, yung ginagamit nila ngayon na RPMS tsaka IPCRF ay itutuloy pa rin yan despite the executive order na suspending that kasi nga magkakaroon pa, ayan, alam ng DBM yan, DBM kasi ang chair dito, so magkakaroon pa ng panibago, no, na pamamaraan ng pag-evaluate ng performance and yung mga sinasabi niyo po, Mr. Chair, na Madam Chair, na incentive. So, nakakalito po yan sa field. At hanggang ngayon, pa rin kasi masyadong ma-paperworks itong pinagagawa sa mga teachers as compared dyan sa mga ibang mga government employees. Kaya inaalam ko talaga sa civil service kung meron pang ganito. Pending the evaluation, baka pwedeng ipatigil muna yan so that yung mga teachers makapag-focus na rin syempre sa pagtuturo nila habang gumagawa pa ng another
another kind ng performance evaluation. Ang interpretation po namin, Madam Chair, is yung sa individual performance indicators, tuloy pa rin po. Hindi naman po tumigil yung... Kasi how do you evaluate the performance of Yes, gamit po yung of individuals if Madam wala Chair, po tayo niyan? so gamit yung dati pa rin ba? Kasi malinaw naman kasi dito na pag-aaralan yung mga evaluation instruments. So dahil tapos na yung time comes, Madam Chair, baka pwede medyo matagal-tagal na rin kaming hindi nagda-dialogue ng civil service at napakahalagang napakahalagang issue para sa ating mga teachers sa DepEd. Baka pwedeng tayo na susulat ako sa office ninyo para malinaw once and for all itong mga performance na pinagagawa sa ating mga teachers in the field. Sige po. We'll await na lang the letter of the Honorable Castro. So we can Yes. respond Okay, formally. so thank you po. Right? Salamat. So there being no other member who wishes to interpolate, may I hear a motion from the Honorable Peter Calderon? A motion to terminate the briefing? Madam Chair, I move to terminate the proceedings for the Civil Service Commission. I so move. Right, there's a motion CSB, and including the Civil Service Board, Madam Chair. right. Thank you. There's a motion duly seconded. Hearing no objections. motion, Madam Right. Hearing no objections, the same is approved. Thank you, Madam Chair, and thank you to all of the honorable congressmen and congresswomen of Right? House of Congratulations. Representatives. Maraming salamat po. Thank you. Congratulations. The briefing is suspended until 1:30. And please, mag-lunch muna kayo bago kayo malis. Yung mga iba po na nasa likod, you can occupy po any seat po.